I am here today serving God because of His grace and because some faithful Christians had invested personally in my life. Small groups is a very effective ministry para maalagaan at para mahasa ang mga tao sa loob ng simbahan. In the book of Acts, para maalagaan nila at makater nila ang libo-libong tumanggap kay Kristo. Ang sabi ng Acts 5:42, day after day, araw-araw in the temple courts, large group gathering, and from house to house, small group gathering. They never stop teaching and proclaiming the good news that Jesus is the Messiah. Dahil sa small group, mas nagiging personal ang simbahan at nagaganap ang tinatawag nating life on life discipleship. Ito ang pag-uusapan natin ngayon sa ating pag-aaral. Ano nga ba ang life on life discipleship? Ang life on life discipleship ay sama-samang paglalakad sa buhay, pagsunod kay Kristo, at paggawa ng mga disipulo. May tatlong haligi or foundations ang life on life discipleship para ito ay maging effective. Number one ay tinatawag nating relational. Discipleship happens in relationships. Jesus did not just teach crowds, He lived with the 12. Naging personal ang pag-aalaga at paghahasa ng Panginoon sa kanila. Bilang small group leader, hindi lang tayo teacher sa kanila, kundi tayo ay magkakapatid sa pamilya ng Diyos. And one thing na dapat nating dinedevelop are relationships. Be intentional in building relationships. Spend time with your group. Be accountable sa kanila, magkaroon ng kamustahan, magkaroon ng tapikan, hindi tahakipan sa kasalanan. Have fun with the group. Hindi lang basta yung pag-aaral ng Bible, kundi kayo din ay lumabas, do mission work, magsaya, kumain ng sama-sama, ipanalangin sila at samahan sila pagdating sa pagsubok. Di ba sabi ni Jesus, by this they shall know that you are my disciples if you love one another. Jesus called the disciples to be with Him before sending them out. At hindi niya lang sila basta tinuruan, namuhay siyang kasama nila. Pinakita ng Panginoon sa kanila ang lahat. Sa small group, may care dapat, may trust na nade-develop, and accountability na nangyayari. Hindi lang puro lesson, kundi may kamustahan at damayan sa buhay. We do not just correct behavior. We walk with people. Pagagalitan mo pero hindi ka naman nakapag-develop masyado ng relationship sa kanya. Paano makikinig sa yan? Bilang isang leader, importante na mag-develop tayo ng relationship because people do not care how much you know until they know how much you care. People stay because of relationships. Nasabi ko to sa first lesson natin about sa small groups. Maraming tao pumupunta sila for preachings para makinig ng salita ng Panginoon, para mag-worship sa Diyos. But they stay because of relationships. Mananatili yan dyan, makikipagkwentuhan yan, mag-i-stay yan kapag meron sila natagpuang tatay, nanay, kuya, ate, kaibigan sa loob ng simbahan. Take note, ang intentional relationship ay effective din, lalo pag bago pa lang ang isang tao sa church, attender or visitor. The best way is to build relationship first before inviting them to a small group. Dahil ang building relationships will be the bridge and the entry point for the people to be persuaded and encouraged na maging part ng ministry ng Panginoon. So ito yung unang haligi ng discipleship, relational. I-develop mo yan. Kailangan mong gawin yan. Yan yung magiging glue, yan yung magiging tulay, yan yung magiging bridge, yan yung magiging daan para kayo ay mas maging intact. Pangalawa, hindi lang basta relational, kundi tinatawag nating biblical. This is the second foundation. Discipleship is anchored and should be anchored in God's Word. We do not just share opinions, di ba? We shape lives using God's Word. The Bible is our authority, our guide, and our standard. Sabi ng Bible, ito ang pagkain ng ating kaluluwa, salamin ng ating kaluluwa, ilaw sa ating landas. Kailangan natin ng salita ng Panginoon. Ito ang sandata panlaban sa gawa ng dyablo. Sabi ng Matthew 28:20, sabi ni Jesus, teach them to obey everything I have commanded you. Turuan niyo sila ng salita ko. We study the Word, we apply the Word, and we obey
the word. And relationships without truth will comfort you, but they will not transform you. Magiging mababaw ang foundation. Every time na magmi-meet kayo, importante lagi na mayroong salita ng Panginoon. Sabi ng 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17, all scripture is breathed out by God, inspired by God, and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. So makikita natin sa verse, parang isang Kristiyano ay maging equipped, maging mature, maging strong. Ang susi is the biblical foundation. Hindi yung relational foundation, kundi yung biblical foundation. Yan ang magpapalalim. Lagi tayong babalik sa tanong na, ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos? And number 3 ay tinatawag nating missional. Discipleship always moves outward. Sabi ng Bible, go and make disciples. Go, di ba? Hindi yung manatili kayo ng kayo-kayo lang. Ang sabi ng Bible, go, humayo kayo and make disciples. Yan din yung pinakitang example ni Jesus sa atin. We are a sending community. Discipleship does not end in maturity. Yay! Nagmi-ministry na sila. Yay! Lumalago sila. Yay! Nagbabago yung buhay nila. Hindi dapat natapos doon. It should multiply. Ang small groups dapat lumalago. Yung mga tao sa small group na yun ay nagkakaroon sila ng burden na sila din ay umabot ng mga tao para sa Panginoon. Because we are called to make disciples. Ang malusog na puno ay siguradong may bunga. Kaya sa small group, we should pray for lost friends. Invite people. Train members to lead others. Samahan, turuan, at isabak sa ministry. Yung mga members mo, encourage mo sila na balang araw kayo din magkaroon kayo ng small group ninyo. Balang araw kayo din umabot kayo ng mga tao sa Panginoon. Balang araw kayo din magamit kayo ng Panginoon sa pamilya ninyo. Kasi importante itong foundation na ito. Ito yung nais ng Panginoon na mangyari sa atin, to go on mission. You can do mission together with the group. Always encourage them to serve God. Na huwag silang manatili dyan lang kung di sila ay magamit din ng Panginoon. If discipleship does not produce disciples, it is incomplete. So number 1, develop the relationships. Ito yung magpapatibay. Number 2, biblical. Ito yung magpapalalim ng pundasyon. And number 3, missional. Ito yung magpapalawak ng ministry ng Panginoon. Relational is how we walk together. Biblical is what guides our lives. And missional is why we exist. Pag yung isa dyan sa tatlo ay hindi present doon sa inyong small group, nagkakaroon ng unhealthy discipleship. Relational but not biblical, maganda. Samahan ninyo, pero mababaw. Okay yan, yung close kayo, yung sama-sama kayo nagpe-pray, pero pag wala yung biblical foundation, magiging shallow ang faith ng bawat isa. Pangalawa, yung tinatawag natin, biblical naman kami, pastor. Yun nga lang, hindi kami relational. Tama naman, pero malamig. Alam mo yun, yung puro Bible discussions lang kayo, pero walang nabuong relationships. Darating ng panahon, tatama rin, hindi na a-attend ng small group kasi parang puro discussion, pastor, napupurga na ako. Gusto ko man lang mag-share ng kabigatan na nararamdaman ko sa puso ko. Gusto ko mag-share ng tagumpay na naranasan ko. Remember, bilang mga Kristiyano, we should bear the burdens of one another. Diba? Hindi lang biblical, but also we must develop the relational foundation. And also, kung relational and biblical, eto na, pero hindi missional, komportable, pero walang bunga ng mga bagong mananampalataya. Mahirap yan. Maraming small groups na stuck na sa dalawa na yan. Relational, tsaka biblical. Sila-sila na lang, pero they forgot to be missional. Mga kapatid, we should move forward dahil ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga disciples, come, follow me, Jesus said, and I will make you fishers of men. Yung word na come is an invitation for them to have faith in God.
Yung word na follow is an invitation for them to be a disciple, to be a learner, to be a student. At yung sinasabi ditong fishers of men, ito yung vision ng Panginoon para sa'yo na isang araw ikaw ay magiging mangingisda ng mga tao. Tignan ninyo yung salitang I will make. It's the intention. Jesus was intentional in His discipleship na isang araw ito yung goal, ito yung mangyayari, ito yung nakikita ko at ito yung desire ko para sa inyo. So we don't just come and follow, we fish people for Christ. Tandaan, ang life-on-life discipleship ay sabay-sabay na pamumuhay, pagsunod sa salita ng Diyos, at paggawa ng mga alagad. Go and make disciples. God bless po sa inyong lahat at tuloy-tuloy pa rin po ang magiging series natin na ito tungkol sa usapang small groups. Samahan niyo po ako sa mga susunod na klase natin. Kita-kits po tayo sa ating next class. Paswes po.